Sabi nga nila, ang tubig ay hindi lamang panlinis ng katawan, kundi salamin din ng mga lihim na damdamin. Sa bawat patak ng poso, tila ba may pintig na sumasabay sa puso ko. Mga pintig na matagal ko nang ikinukubli. Sino nga bang mag-aakala na sa simpleng pagligo ko sa ilalim ng araw, may mga matang lihim na nakamasid, naghihintay ng pagkakataon, at baka iyon na yung simula ng kwento naming hindi ko inaasahan. Ako si Boyet, simpleng hardinero dito sa hasyenda ng pamilya Velasco. Bata pa lang ako, dito na ako lumaki. Nagdidilig ng mga halaman, nagtatabas ng damo, at syempre, naliligo sa poso pagkatapos ng trabaho. Yun na yung pinaka-luxury ko sa buhay. At doon, nagsimula ang lahat. Habang buhat ko ang timba, umaagos ang tubig mula sa poso. Malamig, dumadaloy sa balat ko. At higit pa ron, ang naramdaman ko. May mga matang nakatingin. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang o baka may multo. Pero sa bawat paglingon ko, wala naman akong nakikita. Hanggang sa isang araw nahuli ko siya. Si Alfred. Ang nag-iisang anak ng amo ko. Kakauwi lang galing Amerika. Maputi, matangkad. Halatang sanay sa marangyang buhay. At ayun siya. Nakasilip mula sa bintana ng malaking bahay. Habang ako naman, hubot-hubad sa ilalim ng poso. Walang kamuwang-muwang na siya pala ay nanonood. Kuya Boyet, nagulat ako nung tawagin niya ako pagkabihis ko. Sir, pasensya na. Hindi ko alam na nandiyan kayo. Ngumiti siya at para bang ang simpleng ngiting yon may kakaibang epekto sa dibdib ko. Sarap siguro maligo dyan. Matagal ko nang namimiss yung tubig ng poso. Wika niya. Napakamot ako ng ulo. Gusto mo, sumabay ka na. At doon nagsimula yung kakaibang connection naming dalawa. Sa bawat patak ng tubig mula sa poso, tila ba may binubuong lihim na kasunduan. Isang lihim na magpapakaba, magpapakilig, at magpapabago ng tahimik kong buhay bilang isang hardinero. Pagkatapos nung araw na nag-usap kami ni Alfred sa poso, para bang hindi ko na siya matakasan. Kahit saan ako tumingin, naroon siya. Kung nagdidilig ako ng mga halaman, nasa terrace siya, nakamasid. Kung nagpuputol ako ng damo, bigla siyang lalapit, dala-dala ang malamig na juice. Parang gusto niya akong alalayan. Kuya Boyet, inom ka muna. Sabi niya, sabay abot ng baso. Sir, wag na po. Nakakahiya. Trabaho lang to. Alfred na lang. Huwag ka na nga masyadong formal. At doon napansin ko, may kakaiba siyang ngiti. Hindi yung ngiting nakikita ko lang sa TV o sa magazine, kundi yung ngiting parang may tinatago. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng paso sa hardin, may biglang bumisita. Kaibigan daw ni Alfred galing ding abroad, isang babae, maganda, sosyal. Ang tawag niya kay Alfred, Freddy. Ang saya nila, tawanan. Halos di ko marinig yung sarili kong humahakot ng lupa. Boyet, pakiayos nga nitong upuan. Utos ni Alfred habang busy pa rin sa kaibigan niya. Ngumiti ako, pero sa loob-loob ko, parang may kung anong kumukurot. Bakit ganun?
Dati hindi naman ako naapektuhan pag may bisita. Pero ngayon, parang gusto kong magtampo. Parang gusto kong umalis. Kaya ginawa ko, iniwan ko sila. Tumuloy ako sa poso at doon na naman ako nagbuhos ng tubig sa sarili ko. Ang init ng araw, pero mas mainit ang dibdib ko. Boyet! Nagulat ako nang biglang sumulpot si Alfred na hinihingal. Bakit mo kami iniwan? Nagtatampo ka ba? Wika niya. Aba, sir, Alfred. Bakit naman ako magtatampo? Bisita mo yun, di ba? Hindi naman ako dapat makisali. Wika ko. Napakunot ang noon niya. Sabi niya, pero gusto kong nandun ka. Kanina pa kitang pinapansin pero bigla ka na lang nawala. Tumingin siya sa akin, diretso, parang may gustong iparating. Basa pa yung buhok ko mula sa poso. At doon niya biglang iniabot ang tuwalya. Oh, baka magkasakit ka next time. Huwag kang basta aalis. Ayokong parang nagtatampo ka. Lalo na kung ako yung dahilan. Wika niya. Natulala ako. Ramdam ko yung init ng palad niya sa braso ko habang inaabot ang tuwalya. At doon sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung alin ang mas malakas. Ang tibok ng poso o ang tibok ng puso ko. Kinabukasan, maaga akong bumangon para makaiwas kay Alfred. Ewan ko ba? Pero hindi ko na alam kung paano siya haharapin. Gabi pa lang, iniisip ko na yung sinabi niya kahapon. Yung ayokong parang nagtatampo ka. Parang simpleng salita pero para sa akin, ang bigat. Nagwawalis ako ng tuyong dahon sa hardin nang bigla siyang lumapit. Nakaputing polo, bagong ligo, at daladala ang ngiti na parang nangaasar. Good morning, Kuya Boyet. Good morning din, Alfred. Parang hindi ka masaya, galit ka pa rin. Wika niya. Napailing ako. Hindi ako galit, busy lang. Pero ngumisi siya. Hindi nga. O baka nagseselos ka lang kahapon? Alas malaglag yung walis ko. Ha? Anong selos-selos ang sinasabi mo, sir? Alfred. Obvious kaya. Hindi ka makatingin sa akin nung kasama ko si Trisha. Wika niya. Natahimik ako. Di ko alam kung paano tatakpan ang namumulang pisngi ko. Bigla niyang kinuha yung walis at siya ang nagwalis. Akin na to. Ikaw naman ang maupo. Wika niya. Uy, ako ang hardinero dito, hindi ikaw. Sabi ko, pero natatawa na ako. At kung ako ang anak ng amo mo, ibig sabihin, boss mo ako. At kung boss mo ako, ibig sabihin, dapat sumunod ka. Wika niya. Napatingin ako sa kanya. Sabi ko, aba, boss ka pala ha? Oo. At ang unang utos ko, ngumiti ka naman. Kasi mas bagay sa'yo, Boyet. Wika niya. Ayun, napatawa ko nang hindi ko namamalayan. At doon ko naramdaman, bakit parang iba yung dating ng biro niya? Bakit parang hindi lang basta pangaasar, kundi pagpintig din. Dumating ang gabi, malamig ang hangin at ako'y nagbubuhos ng tubig sa poso bago matulog. Tahimik ang paligid, tanging kuliglig ang naririnig. Boyet. Napalingon ako. Si Alfred, nakapambahay lang. Simpleng t-shirt at saka shorts. Bakit gising ka pa? Tanong ko. Di ako makatulog. Ang dami kong iniisip. Pwede bang dito muna ako? Wika niya.
Umupo siya sa tabi ng poso. Pinagmamasdan ako nagbubuhos ng tubig. Tila ba may sariling mundo ang gabing yun. Ako, siya, at ang ingay ng tubig. Alam mo, Boyet, ang dami kong nakitang magagandang bagay sa ibang bansa pero iba yung ganda rito, lalo na kapag andito ka. May hinahon niyang sabi. Natigilan ako, parang biglang huminto ang lahat. Di ko alam kung biro ba yun o totoo. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, naramdaman ko. May ibig sabihin siyang ipaliwanag. Pagkatapos ng gabing yun sa poso, hindi nawala sa isip ko ang salitang binitiwan ni Alfred na iba yung ganda rito lalo na kapag andito ka. Di ko alam kung biro lang ba yun o may halong katotohanan. Pero mula noon, naging mas madalas na yung aming pagkikita. Kahit saan ako magpunta, sa hardin, sa kusina, sa bakuran, lagi siyang sumusulpot. At doon nagsimula ang mas masarap at mas masakit. Isang hapon, nag-aayos ako ng mga paso ng orchids nang makita ko si Alfred kasama ulit si Tricia. Yung babaeng dumalaw nung isang araw. Pero ngayon, mas magaan yung kilos nila. Tawa sila ng tawa. Sabay pang nagpicture. Nakaramdam ako ng kung anong kurot sa dibdib ko. Pinilit kong itago pero hindi ko namamalayang mabigat na pala yung hakbang ko papalayo. Boyet, tawag niya. Hindi ko siya nilingon. Diretso ako sa likod ng bahay, kunwari busy, pero ang totoo, tinatakpan ko lang yung damdaming hindi dapat nararamdaman ng isang katulad ko para sa isang tulad niya. Kinagabihan, dumiretso siya sa kubo sa tabi ng hardin. Uy, bakit ka galit? Agad niyang tanong. Aba, bakit naman ako magagalit? Wala naman akong karapatang magalit, di ba? Ako lang naman ang hardinero dito. Wika ako. Boyet, wag kang ganyan. Kanina pa ako naghahanap ng tingin mo. Parang iniiwasan mo ko. Wika naman niya. Hindi ko na napigilan. Kasi naman Alfred, ang saya niyo ni Tricia halos hindi mo na nga ako makita kanina. Ano ba naman ako kumpara sa kanya? Kaibigan mo siya, sosyal, kapantay mo. Ako, taga-tabas lang ng damo. Wika ako. Tahimik siya pero sa halip na magalit, lumapit siya at tumingin ng diretso sa mata ko. Boyet, huwag mo ikumpara ang sarili mo. Oo, kaibigan ko si Tricia pero hindi siya yung hinahanap ko. Napatras ako na nanginginig. Sino? Wika ako. Ngumiti siya. Tapos sabi niya, ikaw. Di ko alam kung ano nangyari basta bago ko namalayan, nakaupo na siya sa tabi ko sa papag, hawak ang kamay ko. Boyet, hindi mo ba napapansin? Araw-araw gusto kitang makita. Kanina halos mabaliw ako nung iniwasan mo ako. Hindi ko kayang hindi ka kausapin. Naramdaman ko yung init ng palad niya at doon ko napagtanto. Hindi lang pala ako ang nakakaramdam ng ganito. Akala ko pagkatapos ng tampuhan namin ni Alfred lalayo na siya, pero hindi. Mas lalo pa siyang naging malapit. Para bang mas lalo niya akong sinuyo. Mas pinakita niyang seryoso siya sa sinabi niyang ako ang hinahanap niya. Isang umaga, nagdidilig ako ng mga halaman nang bigla niyang sinapo yung timba sa kamay ko. Relax ka lang, Boyet. Ako na magdidilig. Wika niya.
Uy, akong hardinero dito. Wika ko naman. Ngumiti siya. Sabi niya, ako ang hardinero ng puso mo. Halos malaglag yung hose na hawak ko. Napailing ako pero hindi ko na maitago yung ngiti. Ano ka ba, Alfred? Ang corny mo. Wika ako. Corny pero totoo. Sabay kurot niya sa pisngi ko. At doon ko naramdaman ang kakaibang saya. Isang lambing na hindi ko nararanasan kahit kanino. Pero sa likod ng mga ngiting yon, may napansin akong kakaiba. Tuwing may dumarating na tawag sa cellphone niya, bigla siyang lalayo. Tuwing tinatanong ko kung sino yon, ngingiti lang siya at sasabihin, walang importante. Hanggang sa isang gabi nahuli ko siyang nag-uusap sa telepono sa may terrace. Hindi pa ngayon. Oo, alam ko. Pero hindi ko siya pwedeng iwan. Wika niya. Parang nanlamig ako. Sinong kausap niya? Sinong hindi niya kayang iwan? Nang makita niya akong nakatayo, bigla agad niyang pinatay yung tawag. Boyet! Wika niya. Sabi ko naman, ano yun, Alfred? May tinatago ka ba? Tumingin siya sa akin. Kita ko yung kaba sa mga mata niya. Boyet, hindi pa to yung tamang panahon para ipaliwanag eh. Basta alam ko, gusto kita makasama. Pero hindi ko na napigilan yung sakit. Sabi ko, paano ako maniniwala kung hindi mo sinasabi yung totoo? Paano kung isang araw bigla ka na lang mawala? Tahimik siya, hindi sumagot. At iyon ang mas lalong sumakit. Ang katahimikan niya ang nagpatunay na may tinatago nga siya. Mula nung gabing nahuli ko si Alfred na may kausap sa telepono, parang may namuong pader sa pagitan naming dalawa. Hindi na siya ganun kaingay sa paligid ko. Hindi na siya ganun kakulit. Oo, nandiyan pa rin siya pero parang hindi na buo yung presensya niya. Ako naman pilit kong ibinabalik yung dati pero ang totoo, mas lalo akong lumulubog sa tanong na ayaw niyang sagutin. Isang hapon nagdidilig ako ng halaman. Dumaan siya. Dala-dala yung cellphone niya. Hindi man lang ako tiningnan. Alfred, tawag ko. Sabi niya, later Boyet, busy ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Dati kahit anong ginagawa niya, titigil siya kapag ako na yung humarap. Pero ngayon, parang may sarili na siyang mundo na hindi ako kasali. Kinagabihan, hindi ko na kinaya. Pinuntahan ko siya sa malaking bahay. Alfred, hanggang kailan mo ako'y tataboy? Ano bang meron na hindi mo sinasabi? Wika ko. Pero ang sagot niya isang buntong hininga lang. Boyet, hindi ito tungkol sa'yo. Problema ko to. Ayokong idamay ka. Pagbalik ko sa kubo, para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Bakit ang sakit? Hindi naman kami. Hindi naman kami magkasintahan. Ako lang yung hardinero. Siya yung anak ng amo ko. Pero bakit parang bawat hakbang palayo niya, dinudurog ang puso ko? Doon ko na-realize. Mahal ko na siya. At siguro masakit kasi baka hindi naman pala ako ang pipiliin niya. Kinabukasan habang naliligo ako sa poso, bigla siyang dumating. Nakamasid lang siya, hindi nagsasalita. Kung hindi mo kayang sabihin ng totoo, Alfred, siguro mas mabuti kung lumayo ka muna. Masakit na kasi. Wika ko habang umaagos ang tubig sa ulo ko. Nakita ko sa mga mata niya ang lungkot na pilit niyang tinatago. Lumapit siya. Para bang gusto niya akong yakapin pero umatras din siya. Boyet, hintayin mo lang ako.
Mangangako ako, sasabihin ko ang lahat sa tamang panahon. At iniwan niya akong basang-basa, hindi lang ng tubig, kundi ng mga luhang hindi ko na napigilan. Matapos ang gabing iniwan niya akong luhaan sa tabi ng poso, inakala kong tapos na. Akala ko wala na. Pero yung sakit, kahit pilit kong umiwas, lalo lang siyang bumabalik sa isip ko. Lahat ng sulok ng hardin, bawat halimuyak ng bulaklak, bawat tunog ng tubig mula sa poso, lahat nagpapaalala sa kanya. Lumipas ang ilang araw, halos hindi kami nag-uusap. Para akong naglalakad sa bakuran na wala sa sarili. Pero isang gabi, habang nagbubuhos ako ng tubig sa ulo ko, bigla akong naramdaman ang presensya niya. Boyet. Lumingon ako, nandun siya, nakatayo sa dilim, hawak ang isang lampara. Alfred, bakit ka nandito? Malamig kong tono. Namiss kita eh. Diretso niyang sagot. At doon, bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong magalit, gusto kong sabihin na hindi sapat yung mga salitang yun. Pero sa totoo lang, matagal ko na rin hinihintay na marinig ang salitang yun mula sa kanya. Lumapit siya ng dahan-dahan, para bang natatakot akong lumayo. Pasensya na kung hindi ko masabi lahat ngayon. Pero Boyet, maniwala ka. Ikaw yung iniingatan ko. Wika niya. Napabuntong hininga ako. Sabi ko, paano kung dumating yung araw na hindi na ako makapaghintay? At eto, hinawakan niya ang kamay ko. Sabi pa niya, kung ganun, hihigpitan ko yung kapit kasi ayoko mawala ka. At doon naramdaman ko yung init ng palad niya na matagal ko nang hinahanap. Parang biglang bumalik ang lahat ng kulang sa mga nagdaang araw. Alam mo, nung nasa abroad ako, dami kong nakitang bagay na hindi ko mahanap dito. Pero nung nakita kita, naglalakad sa hardin, nakatsinelas, pawisan at naliligo sa poso, doon ko na-realize na nandito na pala yung hinahanap ko. Sabi niya, habang naglalakad kami pauwi sa kubo. Napangiti ako kahit pilit kong pinipigilan. Corny mo talaga. Wika ako. Corny pero seryoso. Sagot niya sabay tulak sa balikat ko. At sa unang pagkakataon matapos ang tampuhan, naramdaman kong muling nabuhay yung saya sa pagitan naming dalawa. Akala ko tuloy-tuloy na yung saya. Akala ko sapat na ang muling pagbabalik ng lambing ni Alfred, pero mali ako. Dahil minsan kapag masyado kang masaya, doon darating ang pagsubok. Isang umaga habang nag-aayos ako ng mga paso, biglang dumating yung amo kong babae. Ina ni Alfred. Boyet, tawagin mo nga si Alfred. Kailangan natin pag-usapan yung tungkol sa kasal niya. Natigilan ako. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Kasal? Ano po? Halos hindi ako makapagsalita. Kasal niya kay Trisha. Matagal na itong napagkasunduan bago pa siya umalis papuntang Amerika. Sa wakas, nagkasundo na ang dalawang pamilya. Sila yung para sa isa't isa. Wika ng nanay ni Alfred. Halos hindi ko na marinig yung mga sumunod niya sinabi. Ang bigat, ang sakit, para bang lahat ng oras at kilig na binuo namin ni Alfred biglang gumuho. Kinagabihan, hindi ko na matiis. Pinuntahan ko siya. Alfred, bakit hindi mo sinabi sa akin? Natahimik siya. Nakatingin lang sa akin na parang walang salitang gustong lumabas.
Boyet, hindi ko gustong saktan ka eh. Kaya tinago ko pero totoo. Nakapagkasundo na sila nun. Kaya ako umuwi para harapin to. Halos mabingi ako sa bawat salita niya. So ano? Nilaloko mo lang ako? Ginagamit mo lang para malibang ka habang nandito ka? Lumapit siya, hawak yung kamay ko, napilit kong binabawi. Huwag mong isipin na niloloko kita, Boyet. Ikaw yung una kong minahal ng totoo. Pero paano ko lalabanan ng desisyon ng pamilya ko? Wika niya. Sabi ko naman, kung totoo lahat ng sinasabi mo, bakit hindi ka lumaban? Natahimik siya at doon, unti-unting bumagsak yung luha ko. Kaya sabi ko, kung hindi mo ako kayang ipaglaban ako na lang yung lalayo. At iniwan ko siyang nakatulala sa dilim ng hardin. Pagkatapos ng gabing iniwan ko si Alfred, para akong binalian ng pakpak. Wala na ang dating sigla ko sa hardin. Kahit ang mga bulaklak para bang nalanta, kasabay ng puso kong wasak. Bawat patak ng tubig sa poso, hindi na nakakapres kong ingay kundi paalala ng mga gabing magkasama kami. Ilang araw na hindi ko siya pinapansin. Kapag dumadaan siya sa hardin, tumatalikod ako. Kapag tinatawag niya ako, nagbibingi-bingihan ako. Hanggang sa isang gabi, sinubukan niyang muli. Boyet, pakinggan mo naman ako. Wika niya. Sagot ko naman. Wala man tayong dapat pag-usapan, Alfred. Ikakasal ka na. At kahit anong sabihin mo, hindi akong pipiliin mo. Nakita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Pero pilit siyang ngumingiti. Pilit na nagtatapang-tapangan. At sabi niya, kung yan yung gusto mo hindi na kita pipilitin, pero tandaan mo, hindi ka mawawala sa puso ko. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang balitang kinatatakutan ko. Umalis na si Alfred, pabalik na raw sa Amerika para asikasuhin ang kasal at negosyo ng pamilya nila. Hindi ko siya nasilayan sa huling pagkakataon. Siguro, iyon ang pinili ng tadhana na magkalayo kaming dalawa. Nung gabing yun, naupo ako sa tabi ng poso, mag-isa habang pinagmamasdan ng buwan. Kung totoo lahat ng sinabi mo, sana sa susunod na buhay, doon mo ako ipaglaban. At doon, tuluyan ang bumuhos ang luha ko. Hindi ko na tinigilan hanggang sa makatulog akong yakap ang sarili kong sugatan ng damdamin. Sabi nila, ang pag-ibig parang hardin na kapag inalagaan mo ng buong puso, sisibol sa tamang panahon. May unos, may tagtuyot, may panahong malapit ng malanta. Pero kung tunay ang ugat, hindi mo to kailanman mabubunot. Ako si Boyet, ang hardinero at ngayong huling yugto ng aming kwento. Isasalaysay ko ang pamumulaklak ng pag-ibig na matagal na naming pinunla ni Alfred. Dumating ang araw ng binyag ng pamangkin ni Alfred. Magarbo, puno ng bisita. At ako lang ang simpleng hardinero na nakabarong pero halatang naiilang sa gitna ng mga sosyal na tao.
Habang nasa gilid ako, napansin ko ang mga matang hindi lumilihis sa akin. Mata ni Alfred. May ilang kababata si Alfred na tila may balak agawin yung atensyon niya, lalo na't galing din sa ibang bansa. Doon na pumasok yung kirot, selos ng puso ko. Sino ba naman ako para pumantay sa kanila? At bago pa tuluyang lamunin ng panghihinayang ang loob ko, lumapit si Alfred sa gitna ng lahat. Hinilang kamay ko at buong tapang na ipinakilala ako. Sabi niya sa mga kaibigan, pamilya, na ako ang taong nagpapadibok ng puso niya. At hindi niya ako kinakahiya kahit kanino. Dahil ako yung dahilan kung bakit siya masaya ngayon. Halos malaglag yung hawak kong baso. Parang biglang tumigil yung lahat. May bulungan, may nagtaas ng kilay. Pero wala akong narinig kundi ang boses ni Alfred at ang mabilis na tibok ng puso ko. Pagkatapos ng okasyon, dinala niya ako sa hardin kung saan unang namulaklak ang kwento naming dalawa. Doon niya hinawakan ang kamay ko. May luha sa kanyang mga mata. Boyet, matagal ako nawala. Maraming taon akong naghahanap kung saan ako nababagay, pero ngayon, alam ko, ikaw na yung tahanan ko. Hindi na kita iiwan. Hindi ko na napigilan yung luha ko. Para kaming dalawang punong nagkaugpong, matibay kahit ilang bagyo ang dumaan. Hinalikan niya ako, mahigpit, totoo, at punong-puno ng pangakong hindi na muling mawawala. Sa bawat pagpatak ng tubig mula sa poso, may alaala. Sa bawat sibol ng halaman, may bagong pag-asa. Ako si Boyet, ang hardinero, at natutunan ko na hindi pala nakabatay sa estado o kayamanan ng halaga ng isang tao. Dahil minsan ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa ginto o sa mansyon, kundi sa pusong marunong magtanim at umani ng wagas na pagmamahal. At sa hardin na ito ng buhay, si Alfred ang aking pinakamagandang bulaklak. Ang pag-ibig na kailanman ay hindi malalanta. Sabi nila may mga pag-ibig na parang bulaklak. Maganda, mabango, hinahangaan ng lahat. Ngunit may mga bulaklak na hindi para pitasin, kundi para lang hangaan sa malayo. Ako si Tricia. At ito yung kwento kung bakit hindi natuloy ang dapat sanang kasal namin ni Alfred. Matagal ko nang kilala si Alfred, bata pa lang kami. Nakatakda na yung pamilya na balang araw kami yung magtatali ng mga pangako. Paborito ng mga magulang namin ang ideya na kami na yung magpapatuloy ng magandang pangalan ng pamilya. Sa una akala ko kapalaran na yung humusga para sa amin. Si Alfred ay matalino, mabait, magalang. Lahat ng babae siguradong kikiligin. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman ang malamig niyang mga mata sa tuwing kami ay magkasama. May mga ngiti siya, oo, pero may kulang, may distansya. Noong gabing nag-propose siya, ramdam kong hindi yun mula sa puso. Para bang isa yung ritual sa isang tungkulin lang. Hindi ko na binigyan ng kulay dahil naniwala akong matututunan din naming magmahal ng higit pa sa pagkakaibigan. Hanggang isang araw nakita ko siya sa hardin. Habang pinapanood si Boyet, ang hardinero.
Ang tingin niyang yon, hindi ko kailanman nakuha mula sa kanya. Para siyang batang nakakita ng liwanag. Para siyang nilulunod ng saya. At ako'y isang papel lang na pilit niyang ginagampanan. Nang minsang naglasing si Alfred, doon siya umamin. Sabi niya, "Trish, mahalaga ka sa akin. Pero hindi ikaw yung hinahanap ng puso ko." Doon ko naintindihan. At masakit. Masakit kasi alam kong hindi ako yung dahilan ng tibok ng kanyang puso. Pero alam ko rin na mas masakit kung itutuloy namin ang kasal at mabubuhay siya sa kasinungalingan. At ako naman sa pagkukunwari. Kaya ako na mismo ang nakipag-usap sa mga magulang namin. Kahit mabigat, sinabi kong hindi matutuloy ang kasal. Marami ang nagalit, marami ang nagtaka. Pero sa huli, ako rin ang unang nagpalaya sa kanya. Dahil hindi lahat ng pag-ibig kailangang angkinin. Ngayon masaya akong nakikita silang dalawa, si Alfred at si Boyet. Hindi man ako ang kanyang piniling makasama. Ako naman ang nagsilbing daan para makilala niya ang tunay niyang kaligayahan. At sa hardin ng bahay na to, minsan, hindi lahat ng bulaklak dapat sa'yo. Minsan mas tama na hayaan itong mamulaklak para sa iba. Sana'y nagustuhan nyo ang kwentong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.